May misyon ka sa buhay, tuklasin mo ito at isabuhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verse 36 to chapter 10, verse 8, and I read it for you. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Then Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to cure every disease and every sickness. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, also known as Peter, and his brother Andrew, James, son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Cananean, and Judas Iscariot, the one who betrayed him. These 12 Jesus sent out with the following instructions: "Go nowhere among the Gentiles and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, proclaim the good news. The kingdom of heaven has come near. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. You receive without payment, give without payment." Sa Ebanghelyo ngayon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao na pagod, nalilito at tila mga tupang walang pastol. Nahabag siya sa kanila, ngunit hindi siya nanatiling nakatingin lamang sa kanilang pangangailangan. Tinawag niya ang kanyang mga alagad at isinugo sila upang maging instrumento ng pagpapagaling, pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may misyon sa buhay. Walang taong nilikha ng walang layunin. Walang buhay na aksidente lamang. Bago pa tayo isinilang, mayroon ng pangarap ang Diyos para sa atin. May natatanging regalong ipinagkaloob sa atin na hindi eksaktong katulad ng sa iba. Minsan, akala natin, ang layunin ng buhay ay magkaroon ng maraming pera, mataas na posisyon o maraming tagumpay. Ngunit maraming tao ang mayroon ng lahat ng ito, ngunit nananatiling malungkot at walang kapanatagan. Bakit po kaya? Sapagkat ang tunay na kaligayahan ay hindi lamang nanggagaling sa tagumpay, kundi sa pagkakatuklas kung bakit tayo nilikha ng Diyos at sa matapang na pagsasabuhay nito. Kapag natagpuan natin ang ating misyon, nagkakaroon ng kahulugan ang ating ginagawa. Ang isang guro na nagtuturo ng may pagmamahal, ang isang magulang na nagsasakripisyo para sa pamilya, o ang isang manggagawa na tapat sa kanyang tungkulin. Isang kabataan maari na ginagamit ang kanyang talento para sa kabutihan. Lahat sila ay nabubuhay ayon sa misyon na ipinagkatiwala ng Diyos. Hindi kailangang maging sikat o tanyag ang ating misyon. Ang mahalaga ay maging tapat tayo sa tawag ng Diyos. Ang ilan ay tinatawag upang manguna, ang iba upang maglingkod sa katahimikan. Ang ilan ay tinatawag upang magpagaling ng sugatang puso, ang iba upang magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Ngunit lahat tayo ay tinatawag upang maging daluyan ng pagmamahal ng Diyos sa mundo. Ang hamon sa atin ngayon ay tanungin ang ating sarili, ano ang layunin ng Diyos para sa akin? Paano ko magagamit ang aking mga talento upang makatulong sa iba at makapagbigay luwalhati sa Kanya? Kapag natuklasan natin ang ating layunin at isinabuhay ito araw-araw, hindi nangangahulugang mawawala ang lahat ng problema. Ngunit magkakaroon tayo ng dahilan upang magpatuloy.
Magiging mas makahulugan ang ating buhay dahil alam nating tayo ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Ang taong natuklasan ng kanyang misyon ay hindi lamang nabubuhay. Siya ay namumuhay ng may direksyon, kagalakan at layunin. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan hindi sa paghanap ng sarili lamang, kundi sa pagtuklas at pagsasabuhay ng layunin ng Diyos para sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa misyon at layuning ipinagkaloob mo sa aking buhay. Buksan mo ang aking puso upang makilala ko ang iyong tawag at bigyan mo ako ng lakas na isabuhay ito ng may katapatan at pagmamahal. Naway magamit ko ang aking mga talento at kakayahan upang maging pagpapala sa iba at maging saksi ng iyong kabutihan. Gabayan mo ako upang ang bawat araw ng aking buhay ay maging makahulugan at nakatuon sa iyong kalooban. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.